Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang DCRM. Ako si Lian B. Bardinas. At ako naman po si Jane Ligmayo Ginobang, Ang inyong kapiling sa paghatid ng mga balita, impormasyon at entertainment. Simulan natin ng araw na puno ng positibong enerhiya. Samahan ninyo kami habang tinatalakay natin ang mga pangunahing balita, ang kapaki-pakinabang na impormasyon at mga kwentong magpapasaya sa inyong umaga. Manatiling nakasintonado sa DCRM Radio Patrol 2.0 para sa mga mahahalagang detalye ng mga pangyayari sa ating bansa at buong mundo. At syempre, hindi mawawala ang mga nakakatuwang segment na nagpapasaya sa ating mga takapakinig. Kami ang DCRM Radio Patrol 2.0, ang inyong kaibigan sa radyo. Ngayon, hayaan natin sina Aliyah, Jewel at Archie ang magbahagi sa inyo ng pangunahing balita. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Aliyah Ananayo. At ako si Andy Hornaman. At ako naman po si Jewel Diso, ang tagapagbatid ng pangunahing balita sa araw na ito. Ang pangunahing balita ngayong araw ay tungkol sa polusyon sa hangin. Ang polusyon sa hangin ay ang kontaminasyon ng atmosfera na dulot ng mga nakakapinsalang sangkap. Ito ay isang pangunahing banta sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Ang mga pangunahing pinagmumulan nito ay ang pagsunog ng fossil fuels tulad ng karbon, langis at natural gas mula sa mga sasakyan, mga pabrika at mga power plant. Ang pag-agaw ng mga basura at mga likas na pangyayari tulad ng pagsabog ng bulkan. Ang polusyon sa hangin ay nagdudulot ng iba't ibang sakit sa paghinga tulad ng hika, bronchitis at pneumonia. Maaari rin itong magdulot ng sakit sa puso, stroke at kanser. Ang mga batang, matatanda at mga taong may pre-existing na kondisyon sa kalusugan ay mas madaling maapektuhan. Ang polusyon sa hangin ay nagdudulot ng acid rain na sumisira sa mga halaman, gusali at iba pang mga infrastruktura. Nagdudulot din ito ng smog na naglilimita sa visibility at nakakaapekto sa kalidad ng hangin. Nakakaapekto rin ito sa ozone layer na nagproprotekta sa atin mula sa nakakapinsalang ultraviolet radiation ng araw. At ayon sa mga eksperto, ito ang maaaring gawin. Ang pagbabawas ng paggamit ng fossil fuels, paglipat sa renewable energy sources tulad ng solar at wind power, pagpapabuti ng fuel efficiency ng mga sasakyan, pagtatanim ng mga puno at pagpapatupad ng mahigpit na regulasyon sa polusyon ay ilan sa paraan upang mabawasan ang polusyon sa hangin. At yon ang pangunahing balita. Anong tawag sa walang katawan at walang ilong? Ano? Edi, nobody knows. Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pang magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig at kung di kumbinsido'y magtiwala ka. Hawakan ang puso't maniwala na ikaw lang ang siyang inibig. Ikaw lang ang iibigin. That song was brought to you by Joy. Isang patak, isang patutak. Kami po ay nagbabalik. Ngayon ating pakinggan ang kumukulong balita na dala ni na Kailin, Jake at Kel. Ang balitang ito ay tungkol sa malnutrisyon. Ang malnutrisyon ay isang malawakang problema sa kalusugan na tumutukoy sa kakulangan o labis na pagkain ng masusustansya na kailangan ng katawan para gumaan ng maayos. Maaari itong magresulta sa iba't ibang sakit o kondisyon. May dalawang pangunahing uri ng malnutrisyon, ang undernutrition o kakulangan sa sustansya at overnutrition, labis na pagkain. Ang undernutrition ay maaaring magresulta ng stunted growth, weakened immune system at iba pang mga komplikasyon. Ang overnutrition naman ay maaaring magdulot ng obesity, diabetes at iba pang mga sakit na
may kaugnayan sa timbang. Ano nga ba ang mga sanhing ito? Ang mga sanhi ng malnutrition ay magkakaiba-iba depende sa uri nito. Ang undernutrition ay maaaring dulot ng kahirapan, kakulangan sa pagkain at kawalan ng akses sa malinis na tubig at sanitation. Ang overnutrition naman ay kadalasang dulot ng hindi tamang pagkain, kakulangan sa ehersisyo at genetic predisposition. Ano naman ang mga epekto nito? Ang malnutrisyon ay may malaking epekto sa kalusugan ng mga tao, lalo na sa mga bata. Maaaring itong magdulot ng pagkamatay, kapansanan at mababang produktibidad. Ang pagpapabuti ng akses sa malusog na pagkain, edukasyon sa nutrisyon, at pagpapaunlad ng mga programa sa kalusugan ay ilan sa mga paraan upang matugunan ang problema sa malnutrisyon. Anong tawag sa pangalan na nawawalan ng sasakyan? Ano? Eddie Carlos. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. This song was brought to you by Rebisco. Ang sarap ng piling ko. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Gamitin natin ang mga impormasyong ating natanggap upang gumawa ng positibong pagbabago sa ating mga komunidad. Ako po si Jane Ligmayo Ginobang. At ako naman si Lian B. Bardinas, DCRM. I imagine we fell in love on the